So yan mga mahal kong kapatid, magandang araw sa ating lahat. So ngayon meron akong nasundan dito, dito mismo no, sa area na ito. So yan, dito tayo ngayon no, kasi may nasundan tayo. May mga tauhan pa ni Lucifer. So kailangan kasi nating maubos sila lahat para hindi na sila makapaghasik ng lagim. So samahan nyo ko sa video ni Jigo na ito at tuklasan yung lahat no, kung paano natin ubusin. So kahapon napatay ko na yung isa pang demonyo na pumapasok kay Badan, pero alam pa natin no, na meron pang isa, yung prinsipe. So sana ay masagupa din natin yan para malaman natin kung gaano kalakas yung prinsipe ng mga demonyo. Pero alam ko naman no, mga mahal kong kapatid, na may kalakasan talaga yan. Pero susubukan natin yung kanyang lakas para malaman natin no, kung kaya natin siyang talunin. At yun nga pala no, nung sinabi ko sa inyo tungkol kay Simo X41. So may binulong sa atin yung ating Diyos Ama. Baka mamaya no, baka mamayang hapon makarating na yun dito. At sana ay hindi mabigla si Simo sa kanyang gabay na parating dito ngayon sa mundo ng mga tao. So malaking tulong yan dahil may kasama na ako no, bilang isang anghel. So dalawa na kami. So sana ay magkita kami niyan, yung gabay na ipapadala dito sa mundo. Kasi ang ibinulong kasi sa akin diretso yan kay Simo no. So biglang susulpot yan kay Simo. So abangan nyo lang din no, yung upload ni Simo, para malaman po ninyo kung anong magagawa ng guardian angel ni Simo, nakatulad ko rin na guardian angel ni Jigo. So ngayon sana ay mahuli pa natin ito at mapatay natin, kasi alam ko itong area na ito meron pa talaga no. Kaya nga ako nagpunta dito ngayon, dahil nga meron tayong sinundan na mga demonyo. So may nahulog na ano, yung dahon ng niyog. Masil muna tayo ng konti dito kasi meron talaga ako nasundan dito at aramdam natin na medyo marami pa sila. Ang gagawin ko ngayon para hindi tayo mabulabog ng mga kasamahan niya ay sasanid tayo sa katawan ng mga demonyo na yan. Kasi kung ano yung ginawa nila kay Badan, yun din ang gagawin ko ngayon. Ginamit nilang katawan ni Badan. So ngayon sasanib ako sa kanila no. Yun ang gagawin yung pagpatay niya ngayon sa mga demonyo na ito. So papasukan ko ang kanilang katawan. So meron sila mga tagulilong, mga mahal kong kapatid. Hindi rin sila basta-basta huhuli no, kung normal lang yung maghahanap sa kanila. Pero syempre tayo ay isa tayong anghel. So kahit gamit pa sila ng tagulilong nila, ay makikita talaga natin sila. Kahit saan pa sila magtago. So maya makikita natin yan, yung mga demonyo na yan. Hindi ko titigil na kasi ito yung mission natin. Hanggat meron pang mga demonyo
hanggat hindi pa naubos itong mga pinadala ni Lucifer dito ay hindi titigil sa pagpuksa sa kanila, kasi mahirap na, no? Baka marami pa silang mapatay na mga mababait na tao. So kawawa, sobrang kawawa talaga ng kanilang mga biktima. So kagaya ni Badan, siguro alam nila na meron din gabay si Badan na si Tio Kulto. So kaya nila ginamit ito nga katawan ni Badan. Tantay lang tayo kasi meron talaga akong susundan dito. Gumagamit lang siguro ng tagulilong. Pero kaya mag-alala mga mahal kong kapatid, hindi naman ako titigil hanggat hindi natin maubos itong mga demonyo na ito. At siya nga pala, no, mga mahal kong kapatid, gusto ko lang sabihin sa inyo na yung lagi niyong sinasabi na ano yung pangalan, yung Aling Mel ba yun? Bibili Mel yung tawag niyo doon. So kahapon, nasagap po ang kanyang enerhiya. So hindi ko lang sinabi sa video ni Jigo, basta nasagap po kahapon. Pero alam ko na si Supremo talaga ang nagtago noon. So si Supremo yan ay hindi na malabas, no? So gusto ko rin makaharap yan. Pero sa ngayon ay ang mission ko talaga, no? Ang mission ko talaga kung bakit ako pinadala dito ay ang ubusin itong mga demonyo na ito. Yun talaga ang mission ko dito, kaya ako nandito sa mundo ninyo, no? Yun talaga ang sinabi ng Diyos Ama, kasi nga si Lucifer ay nagpadala ng mga tauhan dito. So kaya nga lagi ko talagang inuuna itong mga demonyo na ito, kasi katulad ng si Badan, ginamit yung katawan ni Badan. So, mahirap na kapag marami silang mapasukan pa na mga katawan. Ito mga kapatid, meron na akong nakita rito. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Sundan natin ito. Ayan na. So, gagawin ko ngayon, sasaniban ko ito. Ayan na. So, sundan lang muna natin ito. So ito yung nasundan ko. Marami pa itong mga kasama. Ito, mga demonyo ito. So huwag kayong mag-alala kasi hindi tayo mapapansin yan, kasi gumamit ako ng kapangyarihan na hindi tayo mapansin. So hayaan naman natin, sundan natin yan. Maghanap tayo ng saktong oras kasi papasukan ko yan. Yan yung nasundan ko kanina. So gusto ko na sanang tirahin to, no? Pero sige lang, hantay-hantay lang kayo. Hindi naman makatakas sa atin yan kahit saan pa pumunta yan. Ipabigyan mo natin ng munting oras yan at tingnan natin kung saan siya pupunta. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Marami pa ito sila.
dandahanin lang natin, huwag lang nating biglain. Kasi gusto ko kasi mga mahal kong kapatid na gusto ko talaga yung ano ba, pagbigyan pa sila kung magbago ba sila o hindi. Pero alam ko mga demonyo kasi ito kaya mahirap talaga magbago ito. Natin ito. Yan o. Yun o, hindi lang ako maka-zoom ng camera na Jigo kasi nga may gloves tayo. Yun o. So sige, lapitan natin yan. So gagawin ko ngayon, siguro nakita nyo na itong gagawin ko ngayon, no? Doon sa ama na Jigo, nasa samiban niya talaga para so ito yung gagawin ko ngayon. Yan ang bago sa inyo. So ito mga mahal kong kapatid, patay na ito. Siguro aspirin natin. Patayan natin. So ganun yung ginawa ng ama ni Jigo. So nabilib na rin ako sa ama ni Jigo. Kasi alam niya kung paano gamitin ang pag-atake na yun. So, may kasama pa yun. So nagulat nga ako nung nakita ko yun, yung paggawa ng ama ni Jigo. Kasi ang akala ko ay kami lang ang pwedeng makagawa nun. Kailangan natin mag-ingat kasi kahit may kapangyarihan tayo, pero nasabi ko na sa inyo na baka dumating ang oras na manghina tayo, kagaya ng ginawa natin kay Baby James, no? So mabuti na kapag-alay si Jigo sa atin, kaya bumalik yung ating lakas, kasi
Okay lang sana kung nasa itaas ako na, hindi ako manghina doon. Ang problema kasi ay nandito tayo sa mundo ng mga tao, kaya hindi talaga may iwasan na manghina ako dito. Lagi tayong bumibitaw ng kapangyarihan. Hindi naman ako gumagamit ng baril. So ang aking katakutan mga mahal kong kapatid, baka si Lucifer mismo yung napunta dito sa mundo ng mga tao. So yun talaga ang pinakadelikado na. So yung sinabi ko sa mga kapatid, no, yung anghel mo, baka mamayang hapon ay makarating na yun dito sa mundo. May kalaban na naman. So hindi ako napansin yan kahit nagsasalita tayo. Hindi yan makapansin sa atin. So, napakarami talaga ng mga demonyo na pinadala ni Lucifer dito sa mundo. Yung pumalik. Sino ka? Parang mas malakas ito. Nakuha niyo yung aking enerhiya kahit itinago ko na. Naramdaman niya yung aking enerhiya. So itinago ko na ito, sagap talaga niya. So hindi ko lang pansinin yan. Kahit nasagap niya yung aking enerhiya, hayaan ko lang siya. Gumawa ng apoy. Ay, kapangyarihan ko. Kapatid, anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa mo? Nagpapalakas ka? Sino ka ba? Huwag mo nang tangan kung sino ako. Alam ko, nagpapalakas ka ng kapangyarihan mo kasi isa kang demonyo. Gamit ang apoy na yan. Bakit? Nanghina ka ba? Nanghina ka? Sige, magpalakas ka. Sige, magpalakas ka lang para malabanan mo ako. Sino ka ba? Hindi ko na akong kilalanin kung sino ako. Ano, tapos ka na magpalakas? Tapos ka na? Saan ka pupunta? Tingnan natin kung gaano kakalakas ngayon. Wala ba kayong baliwala sa akin yan? Hindi ba ako nakapabayarihan? Wala ba kayong balak bumalik sa impyerno? Ha? Baliwala sa akin yung kapangyarihan mo na yan. Kahit nagpapalakas ka pa dyan. Gusto mo? Magmating kasi. Anong? Magsisa. Ya! Anong ibig mong sabihin? Magpunta si Lucifer dito? Mga hayop talaga kayo. Wala makakatigil sa amin. Kami lang ang malakas dito. Ganun ba? Sige, subukan mo ngayon lakas mo. Sige, lumaban ka sa akin, Hira.
Subukan ko kung wala ko kalakas. Ang tagal mo, ako na lang. Yan lang ba ang lakas mo? Ha? Kala ko malakas ka. Hayop talaga kayo. Ang mga malang kapatid, dito pa rin tayo kasi may naramdaman akong mga demonyo dito. Hindi tayo aalis sa area na ito hanggat hindi natin maubos itong mga demonyo na ito. Ito ang mission ko. Ito ang mission ko, mga mahal ko kapatid. Mahirap man pero hindi ko to kailangang tanggihan. Yan ang kalaban. May demonyo sa harapan natin. May dalang usok. Isundan lang natin yan. So, ang gagawin ko ngayon, hindi naman yan makatakas sa atin kahit malakas yan. Kukunin ko ang dalawang mata yan ngayon sa pamamagitan ng orasyon. Wala kayong makitang dugo dahil kapangyarihan ko ang gagamitin ko dyan. Bubulagin ko yan. Yan o, may dalang usok. Subdan naman natin. May pula ang noo. Ibig sabihin yan, kung may pula ang noo, mas malakas yan kaysa ating napatay kanina. Tara, sundan natin. Pahirapan natin yan. Bubulagin ko yan. Mas malakas to kasi may pula yung noo niya. Ayun o. So hindi lang ako makasunod kasi may gloves yung ating kamay. Itong gloves ko kasi mga mahal kapatid, hindi ko ito pwedeng kunin pag may kalaban kasi ito talaga ang nagbibigay lakas ko kasi isa akong prinsipe na nagmula sa langit, isa akong anghel. Sundan natin yung usok, andyan lang yan kahit anong gawin yan hindi yan nakatakas sa akin. Ayan o. May pula yung noo niya. Yan, pinapalakas yung apoy niya. Mas malakas to kasi napatay natin muna. Bubulagin kita ngayon, demonyo ka. So ngayon mga mahal kong kapatid, wala kayong makita ang dugo sa gagawin ko. Kapangyarihan ng langit ang aking gagamitin ngayon. Dudukutin ko ang dalawang mata niyan. Bubulagin ko yan. Pero hindi ko muna papatayin. Papahirapan ko muna yan. Mga hayop ko, yung mga demonyo kayo. Yung ating napatay kanina.
Yung ating napatay kanina, wala yung pula sa noo. Pugmas naman yung Kasi mga sunod-sunod! Ha? malakas talaga to. Nakuha niya pala ng enerhiya ko. Kuha! Bali wala sa akin yan. Walang kwenta sa akin yung ginagawa mo, ha? Kaya kung ako sa'yo, bumalik ka na kung saan ka galing. Lakas ka? Ha? Lakas ka? Ha? Ha? Kung gala lang, hindi ko ka patay. Ayos ka. Ha? Ha? Ngayon, dudukutin ko ang dalawang mata mo. Dudukutin ko ang dalawang mata mo. Hayop ka. Huwag ka mag-alala, hindi ka papatayin. Ha? Ano pa, ha? Huwag ka mag-alala, hindi pa kita papatayin. Pahirapan muna kita. Ngayon, Akong pulasa! bulag ka na. Ha? Hinahanap mo yung pula mo sa noo mo? Ano? Madilim ba? Sanay ka naman sa madilim eh. Sige, ibalik mo yan. Sanay ka naman sa madilim eh. Sige. Tingnan ko nga. Yan ang bagay sa'yo. Ilabas mo kasi sanay ka sa madilim eh. Galing ka sa... Asa ka? Wala ka na magagawa. Asa ka? Wala ka na magagawa. Asa ka? Wala ka na magagawa kahit anong gawin mo. Asa ka? Ano, gusto mong tapusin na lang kita? Di lakad, hanapin mo ako. Di lakad. Wala nang mata yan. Ginulag ko na. Mata! Huli! Anong sabi mo? Ibalik ko yung mata mo? Isanay ka naman sa dilim eh. Mata! Mata! Asan ang mata? Nahanap ang mata mo? Ito, dikukutin ko. Ano? Ha? Kaya pa? Hindi. Asa? Kita! Magdugo na! Kawawa ka naman. Dito ako. Dito ako. Asa ka?
Bunal! Bunal! Wala ka na nakagawa. Malaban pa talaga mga marong kapatid, kahit wala ng mata. Sanay ka sa mandilin, gamitin mo. Sige, puputulin ko na paghihirap mo. Masega! Hindi mo na paghihirap mo. Patay na. So ganyan lang mga marong kapatid. Pinapahirapan ko lang muna pagkatapos kong kinuha yung mata. So yun, meron siyang pula sa ano. Ibig sabihin mas malakas yun kasi napatay natin nung una. Kasi yung mga pula sa may noo, sila yung pwede makapasok sa katawan ni Badan. So yung isa ka pa napatay na natin. So yung sinasabi nila na prinsipe, yun ang pinakamataas sa 50 sa 50 na pinadala dito sa mundo. Yung mga nakano dyan, hindi, baka mga normal na tao yan, hindi delikado nga sila dito, pero hindi pa ako sigurado kung mga normal na tao yan. Hindi pa naubos sila, meron pa dito. Masaga po ang dalang dariya. So sana mga marong kapatid, sana ay hindi mabigla si Simo X41 sa kanyang panggay. Kasi ramdam ko baka mamaya darating na yun dito sa mundo. Nagpatay sa umangot ito! Anong awak na makuha to? Mungod! Kaya nagpatay, gawas! Gawas! Kaya nagpatay, mungod! Magkapareho yung boses nila. Jim, gawas! Ha? Kaya gawas! Gawas! Karang lang mo! Gawas ha! Kapareho yung boses nila. Kaya itong Nagpatay sa umangot! halos magka ano sila, magka ano ba, yung madalang katawan magkapareho. Isa! Gawas! Paano na ko na? Yung iba, ang boses babae yung iba. Asa ka karon? Hindi lang, basta muna natin yan. Ah! Ah! Ah!
Naara ka dari ang buwan ka. Ah! Jahit ba kayo mo? Ha? Papatayin na kita. Yuk kayo. Malakas talaga sila mga mahal kong kapatid kasi kahit itinago ko na yung aking enerhiya ay nasasaga pa rin nila. Magkapareho sila ng buses at pati pangang katawan. Yun talaga ang ginawa ng kanilang pinuno na si Lucifer para yung mga hunter ay sasakit yung madalang ulo kasi napatay na nila. Tapos pag meron silang magkitang kalaban ay ganun pa rin yung pangangatawan. Yung iba nga magbusis babae yung iba. So yun ang nilagay na kapangyarihan sa kanila bago sila ipinadala dito sa mundo para magkasik ng lagi. Pero malas lang nila kasi ipinadala din tayo ng ating Panginoon. Wala silang lugar sa mundong ito. Napaka salbahe nila. Medyo marami lang nagamit ko ng kapangyarihan. Pagdasal niyo ako mga marong kapatid na sana ay hindi ako manghina kaagad. Kasi alam ko hindi basta-basta mag-aalay ng kambing. Medyo may presyo talaga ang kambing kasi ang sabi ni Jigo sa akin ay 7,000 daw yung kambing. Kaya ipagdasal niyo ako sa lahat na naniniwala sa ating Panginoon dyan. Ipagdasal niyo ako na sana hindi pa ako manghina ngayon. Kasi lahat ng naengkwentro ko dito ay orasyon talaga, no? Kapangyarihan ko talaga ang gamit ko. Kasi hindi sila pwedeng barilin. Itong mga demonyo na ito walang epekto sa kanilang baril. Kaya ang mga kalaban sa kanila, ang pwedeng tumalo sa kanila ay yung kapangyarihan lang galing sa langit. Wala nang iba. Kasi kung baril lang, walang epekto sa kanilang baril. Kaya pagdasal niyo ako mga manong kapatid na sana ay hindi ako manghina kaagad. Kasi medyo mahaba pa itong mission ko dito sa mundo. At ipagdasal niyo rin na sana yung gabay ni Simo, yung kanyang guardian angel din ay makapunta rin kaagad, no? Para makatulong din sa akin.
Kasi yun ang bulong ng ating Panginoon na meron sige papadala dito na isa pang anghel. At yun ang guardian angels mo. So malalaman natin yan. At abangan natin yan yung upload mo, no? Kasi doon yun una mo magpapakita. Yun ang sabi sa akin. Hindi yun diretso sa akin dito. Doon yun diretso. Kung saan siya. Doon yun kasi mo. May nagpukpuk talaga ng kasunahan, pero ramdam ko parang mabuti silang tao. Sa akin na, baka madamay sila. Baka sila yung tirahin ng mga demonyo na ito. Huwag naman sana. Kasi namumuhay lang sila ng tahimik. Ramdam ko may kalaban pa rin dito. Hindi pa rin sila naubos. Pero huwag kayong mag-alala mo kasi kahit sino pa ang ating masagupa dito, basta masagupa lang natin, makita natin, ay mapapatay talaga natin. Yun talaga ang pangako ko sa inyo. So lahat ng ating masagupa ay hindi talaga mabubuhay. Medyo marami kasi sila na ipanadala dito sa mundo. Yung 50, yung 50, marami talaga yan. Hindi basta-basta ubusin yan. Laban mga mahal kong kapatid. Sundan ulit natin to. Bila-bila silang sumusulpot. So ngayon mga mahal kong kapatid, para distansya lang tayo, susunugin ko na lang yan. Yan. Pag-lista muna natin. Nagtago. Nagtago ka pa. Akala mo hindi kita nakita. Wala akong takas sa akin ngayon kahit saan ka magpunta. Hindi ka makatakas sa akin. Susunugin kita gamit ang kapangyarihan mula sa langit. Demonyo, susunugin kita. Hayop kayo. Ayaw talagang maubos dito.
Papasok yan ngayon. Maapoy na yan. Yan ang bagay sa'yo. Yan ang mapatay natin, oh. Nasusunog na. Mga hayop kayo. Sunog na yan. Ito lang ko video mga malakapatid. Hanggat andyan pa sila. Kailangan maubos natin sila. Wala silang lugar dito sa mundo. Kailangan nito. Pasunay ka lang. Pasunay. Bakit ang tawa naman? Bakit ang pagkiman niya? Pareho talaga yung boses nila. Bakit ang tawa? Mahawag doon! May boses pa sa unahan. Parang may boses bata pa sa unahan. Nagwawala ang demonyo. Doon na sa unahan. Yan, papatayin pa rin natin yan. May busis sa unahan. Ayun. Parang umiiko yung busis. Nagwawala. Ano, nahilo ka? Oh. Bakit magkapareho ang kasuotan ninyo, ha? Gay! Ha? Initay! Susunogin kita. Bakit magkapareho ang kasuotan ninyo? Pati buses ninyo, ha? Ito ba ang binigay sa inyo? Nilusupir na kapangyarihan? Ha? Susunogin ko kitang ngayon ka. Ha? Inan ka? Ha? Alam mo ba na wala kayong lugar dito sa mundo? Ha? Papatayin kita. Ha? Ano ba ang sasabi sa'yo? Anong sabihin mo? Anong sabihin mo? Dali, ha? Ho! Anong sabihin mo? Pagpatayin namin ang kasama mo, Sino? si Badan. Papatayin mo sa badan? Ha? Pagpatayin mo ako. Wala akong pakialam. Kayo. Sunog lang ang buhanga. Tara.
tayo. May mga buti sa unahan. Marami sila. Kaya dito ganda. Tinakot pa tayo ng demonyong yun. Kung papatayin ko daw siya, papatayin daw nila si Badan. Alam ko, hindi yun nangyayari. Kasi yung kulto na kapatid sa ama ni Chigo ay lagi lang nakabantay kay Badan. Kayo basta-basta maniwala sa sinasabi ng mga demonyo. Yun ang paraan nila para hindi natin sila mapatay. Si Badan ang kanilang ginagamit niya. Pero alam ko hindi mangyayari yun kasi si Tio Kulto ay naalayan na ni Badan. Malakas sa si Tio Kulto karon. Ito mga demonyo na ito, napakatapang nila. Pero alam ko wala silang laban sa akin. Basta ipagdasal lang ako mga mahal kong kapatid na hindi ako mahina. Kasi lahat ng ginagamit ko sa pagpatay nila ay orasyon lang. May kalaban sa harapan ko. Kilala mo ako, hindi. Kilala mo ako, hindi. Tapang ka? Gagamitin ko na. Ito na habang huli kong lakas. Pero huwag kayo maglala kahit malakas yun. Kahit pwede ko pang gamitin ang kapangyarihan ko. Pero huwag kayo maglala. Yun ang kanilang paraan para malito ang mga vlogger. Kasi ako nga naisa akong anghel, medyo nalito ako sa kanilang pamamaraan. Pero alam ko na iba din yung ating napatay ngayon. Pero kung normal lang ka lang na tao, nasisiguro ko nasasakit talaga ang ulo. Kasi napatay na. Tapos pagkapareho pa yun yung boses, alam ko yan. Nambulong din sa akin ng ating ama na ganoon ang kanilang pamamaraan sa pagkapaglaban. Magkapareho ang kanilang boses, mga katawan. Kasi iisa lang sila. Ginamitan sila ng ni Lucifer para maging marami sila. Kaya nga magkapareho yung kanilang pangatawan pati yung boses nila.
kayo mag-alala. Kasi alam ko, na iba rin yung napatay natin yun. Isang demonyo lang yan na pinarami ni Lucifer. Kaya magkapareho sila ng busis at mga katawan. Yun ang ginawa ni Lucifer sa mga tauhan niya. Kaya kahit anong gawin nila, malalaman ko rin kung sino ang mga nakatay ko. Boses babae na parang kumakanta. Isa itong hypnotize. Kaya ang normal na tao ay ma-hypnotize talaga. Ito yung ginagawa nila. Pero alam ko yan. Isa yan sa kanilang pamamaraan para malilang ang lahat ng hunter. Sobrang ingat na ng kamay ko. Ito lang ang hiling ko sa inyo, mga mahal kong kapatid. Hindi ito para sa akin. Hinihiling ko sa inyo na sana ay matulungan niyo si Jigo para malaya ng kanyang ama, para kahit papano ay makapag-relax din ako kahit kunting araw man lang o kunting panahon. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman ako babalik sa itaas. Gusto ko lang na mayroon akong kasama, kasi iba din yung anghel na isi mo. Alam ko doon yan makapokus, kasi alam ko itong katawan ni Jigo ay pwede itong pasukan ng ama niya. Kaya ako po ay humingi ng tulong sa inyo para malaya ni Jigo ang kanyang ama, para kahit pa paano kung manghina man ako ay andyan ang ama ni Jigo para tumulong
sa anumang oras. Kasi ramdam ko parang nagpadala pa ng tao si Lucifer. Naramdaman ko lang kasi itong mga napatay ko parang bago na naman ito. Parang nagpadala pa talaga ng ibang tao si Lucifer dito. Isang tao lang yan na binigyan ng kapangyarihan niya para maging marami. Ang ibig kong sabihin, hypnotize ang ipinadala ni Lucifer dito sa mundo. Isang tao yan na ginawa niyang marami. Paraan yan para linlangin ang mga hunter. Pero ako hindi ako maluloko niyan kasi alam ko yan. Naawa na ako sa mga hunter. Baka meron silang masagupa na ganyan. Baka magtaka sila kung bakit pagkapareho lahat ang kanilang pangatawan. Yung iba naging bata, yung iba naging babae, yung iba naging malaki ang boses. Okay lang sana kung tayo ang makakaharap sa kanila kasi malalaman natin yan. So yun lang ang aking hiling sa inyo, na sana ay matulungan niyo ulit si Jigo para sa kanyang ama, para anumang oras ay makapasok siya sa katawan ni Jigo.